Good morning everyone. Now we will discuss about the Sustainable Development Goals number 12. Sustainable Consumption and Production. The goal of SDG number 12 is to ensure sustainable consumption and product patterns. Ang layunin ng SDG number 12 ay tumutukoy sa matinong paggamit ng mga tao o ng bawat isa sa likas na yaman upang matugunan ang pangangailangan ng bawat tao para hindi mapahamak ang kinabukasan ng mga susunod na henerasyon at dapat din magkaroon ng balance na production at pag-consume ng mga product na hindi sumisira sa kalikasan or sa tao. Ang SDG number 12 ay mayroong 11 target. Ang una ay implement the 10-year Sustainable Consumption and Production Framework. Ibig sabihin ay dapat ipatupad yung 10 taong plano para mas maging sustainable pa ang production at consumption sa bawat bansa. Halimbawa, ang Pilipinas ay pwedeng gumawa ng national plan para i-promote ang eco-friendly products, gaya ng reusable packaging at renewable energy. Ang padalwa naman ay sustainable management and use of natural resources. Ibig sabihin ay by 2030, siguraduhin na tama at efficient ang paggamit natin sa likas na yaman. Dapat hindi natin inaabuso or sinasayang. Halimbawa, ang paggamit ng tubig at kuryente ay ginagamit natin sa mas makabuluhang bagay. Or hanggat maaari is pwede tayong humanap ng alternative, kunyari sa pagdilig ng mga halaman. Pwede nating gamitin yung mga pinaghugasan na ng bigas or kaya yung mga pinaglabahan pwede nating panglinis sa mga CR or etc. And ang patatlo naman ay have global per capita food waste. Ibig sabihin ay dapat bawasan ng kalahati ang food waste ng bawat tao. Or dapat bawasan ang nasasayang na pagkain sa bahay or sa palengke, pwede rin sa supermarket at restaurant. Halimbawa, sa bahay ay dapat nagluluto lang tayo ng sapat na para walang nasasayang. Or kaya naman sa restaurant is pag kumakain tayo ay ubusin ang mga pagkain o kaya naman ay magpa-take out kung may natitira. Ang ikaapat naman na target ng SDG number 12 ay responsible management of chemical waste. Ibig sabihin ay dapat ayusin natin ang paggamit or pagtatapon ng mga chemical at basura. Dapat hindi natin basta itinatapon ang mga harmful waste katulad na lang ng mga baterya or pintura or kaya naman langis. Halimbawa, maglagay tayo ng tamang disposal system sa isang barangay or sa isang lugar na lang para sa electronic waste at hazardous waste. Ang ikalima naman na target ay sustainability reduced waste generation. Ibig sabihin ay dapat bawasan ang dami ng basurang nililikha sa pamamagitan ng pag-prevent or pag-reduce or pag-recycle at pag-reuse. Halimbawa, gamitin ulit ang mga bote ng tubig or magdala ng sariling eco bag at ihiwalay ang nabubulok sa mga hindi nabubulok na basura. Ang ika-6 naman na target ay encourage companies to adopt sustainable practices and sustainability reporting. Dapat hikayatin ang mga kumpanya, lalo na ang malalaking business, na maging eco-friendly at mag-report ng kani-kanilang mga environmental impact. Halimbawa ay isang fast food chain ang nag-shift sa biodegradable packaging at naglabas ng sustainability report kada taon. Ang ika-7 naman na target ay promote sustainable public procurement practices. Ang gobyerno ay dapat mamili ng eco-friendly products at serbisyo, lalo na sa mga proyekto or kontrata. Ang halimbawa ay kapag bumibili ng mga kagamitan ang public schools,
dapat mas pinipili nila yung energy efficient appliances at recyclable materials. Ang ikapito naman na target ay promote universal understanding of sustainable lifestyle. Ibig sabihin is by 2030, lahat ng tao ay dapat may sapat na kaalaman kung paano mamuhay ng sustainable at may malasakit sa kalikasan. Ang halimbawa ay magkaroon ng mga eco-awareness sa schools at communities tungkol sa tamang paghihiwa-hiwalay ng mga basura. Ang target 9 naman ay supporting developing countries' scientific and technological capacity for sustainable consumption and production. Ibig sabihin ay dapat tulungan ang mga developing countries katulad ng Pilipinas na palakasin pa ang kanilang science and technology para sa sustainable practices. Halimbawa, mag-invest sa research tungkol sa renewable energy tulad ng solar panels na abot kaya ng mga tao sa probinsya. Ang sunod naman ay Target 12A, Develop and Implement Tools to Monitor Sustainable Tourism. Dapat gumawa ng paraan para masukat ang epekto ng turismo sa environment and para mas maging sustainable ang tourism sector. Halimbawa ay sa mga sikat na tourist spots tulad ng Boracay, maglagay ng systems na nagmo-monitor kung gaano karami ang basura na ang naiipon bawat buwan. Ang last target naman ay Target 12B, which is remove market distortions that encourage wasteful consumption. Ibig sabihin ay dapat tanggalin ang mga subsidized o sistema na nag-encourage ng sobrang gamit ng fossil fuels. Dapat ipakita ang totoong environmental cost nito. Ang halimbawa ay i-phase out ang mga government subsidized sa coal at gas at i-promote ang mas malinis na alternatibo tulad ng solar energy. Relevance of SDG number 12. SDG number 12, Responsible Consumption and Production, is highly relevant to tourism and hospitality as it promotes efficient use of resources, waste reduction, and sustainable practices. It encourages eco-friendly operations in hotel and travel services, supports local and ethical sourcing, and raises awareness among tourists to minimize environmental impact. This helps ensure long-term sustainability of destinations and responsible business growth. Ibig sabihin ay pinopromote nito ang maayos at matalinong paggamit ng resources tulad ng tubig, kuryente at pagkain sa mga hotel, restaurant, resort at travel services. Tinutulungan din ito mabawasan ang basura at hikayatin ng mga sustainable o eco-friendly practices. Halimbawa, paggamit ng reusable items sa halip na single use of plastic. Isa rin sa focus nito ang pagsuporta sa lokal na product at ethical sourcing gaya ng pagbili ng pagkain o souvenirs mula sa local farmers at artisans. And bukod pa rito, nilililang din nito ang kamalayan ng mga turista para maging mas responsable sa kanilang paglalakbay tulad ng hindi pagtapon ng basura, pagrespeto sa kultura at pagprotekta sa kalikasan. Sa kabuuan, ang SDG number 12 is tumutulong para mapanatili ang sustainable na mga tourist destinations at masiguro ang pag-unlad ng tourism business ay hindi nakakasama sa kalikasan at komunidad kundi mas nakakatulong pa. Real-life example of SDG number 12. The Six Senses Hotels and Resorts is a luxury hotel chain that actively practices SDG 12 by minimizing waste, conserving resources, and promoting sustainability.
The proposed solution for SDG number 12 is using renewable energy and water-saving system in hotels, reducing food and plastic waste through recycling and composting, support local suppliers and eco-friendly products, and lastly is raising awareness among tourists and staff about sustainable behavior.